Mga kapatid ko kasi na parang gusto nilang pigilan. Doon ko lang nalaman yun nung nagkita-kita na kami sa Manila. Sabi ng kapatid ko si Ate Minda, sabi niya, would you believe na palagi akong sinasabihan ni Kuya Carlos mo, yung bang brother-in-law ko, na kung pwede tawagan ako sa Saudi Arabia just to tell Rex na wag nang ituloy kasi mapoprostrate lang siya eh. Kasi alam nila mahirap gawin. So, pero ganun pa man ang objection ng dahil nga sa mangyayari. Pero, ganun pa man, hindi sinabi sa akin ng kapatid ko yun, ni Ate Minda sa akin. Noon lang yan i-reveal na talagang ganun nga pala ang sitwasyon. Kaya nung makikita mo talaga yung emotion namin, at yung time na nagkita-kita kami, parang lahat kami, kasi makikita ko na para bang robot na nakalutang ka sa lupa na ito ba talaga yun, sabi ko. Ganun din yung mga kapatid ko. Kaya mabait talaga niyo sa amin. Kasi ang time na mga sakripisyo namin na ginawa para sa family namin, talaga nandun. Kaya talagang sinasabi ko sa sarili ko na kung ang pananaw ng ibang tao na mahalin mo yung sarili, magtira ka para sa iyo. Sa akin, hindi eh. Sa akin talaga, pag nagmahal ako, kapatid ko nga, magulang, o yung personal kong pagmamahal sa buhay, tudo-tudo yun. Kasi palaging nandun yung flashback sa akin nung bata pa ako na yung pagmamahal na hindi namin nakamit magkakapatid. Eh, sabi ko, bakit ko ipagkakait? Binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Do it. I mean, kumbaga is, bigay mo lahat. Wala kang dapat ibigay mo lahat ng labis kasi kailan pa natin gagawin yung kung huli na. At saka, para masabi ko sa sarili ko na at least nagawa ko man, nagmahal man ako ng labis, nagawa ko yun kaysa sa kulang na pagdating ng araw, ako o kaya yung both parties na pagsisisihan ba't hindi ko nagawa. Kaya never ko talaga na yung pagtingin ko sa family ko, lalo na sa mga kapatid ko, sa parents ko, talagang with all my heart. Ganon din naman yung mga kapatid ko eh. Kaya doon mo makikita yung passion ng love namin. Kahit hindi kami nagkikita-kita, siguro na-adopt na rin namin yun sa mother namin. Kasi doon mo makikita yung paghihirap namin magkakapatid. Alam mo yung sa akin, I agree na talagang sacrifice talagang ginawa namin magkakapatid. Pero individual lang yun sa amin eh. Ang talagang matinding nagdusa talaga yung mother ko. Kasi kung yung paghihirap namin na individual, sa kanya 11 beses niyang ginawa yun eh, para sa 11 niyang anak. Yung araw, gabi na yung pagdurusa niya, paghihirap, physically, emotionally, mentally, nandun lahat yun. Kaya happy rin kami kasi lahat kami mahal naman namin ang parents namin eh, lalo na yung mother namin. Kaya nga sabi ng kapatid ko na si Ate Mel, nung time na nagkaroon kami ng first dinner namin in 38 years, sabi niya sa kaharap yung mga anak-anak ng mga kapatid ko, sabi niya, manahin niyo itong mga tiyuhin niyo at mga tiyahin niyo, lalo na kami. Kasi kahit kami nagkalayo-layo, magtuturing pa rin namin na yung pa rin ang pamilya namin. So sana, maging huwaran kami na magiging mga anak namin at salinglahi namin. Yun lang hinihiling niya. Hindi na bali kaming mahirap, basta mayaman lang kami sa pagmamahal. Napaka-importante yun. At yun ang hindi nila pwedeng kunin sa amin. Kaya masasabi ko, napakalaking bagay ang nagawa sa amin ng nagmamahal ka pamilya. At saka siyempre yung TFC rin kasi kung hindi napanood ng mga kapatid ko at saka kung walang programang ganito sa abroad, so siguro hindi rin natuloy. Natuloy man is baka sabihin natin na wala ni mga parents ko, nagkataon na na-force kaming umuwi dahil isa sa kanila nawala. Yun ang hindi ko nga pwedeng hintayin. Sabi ko nga sa kanila is
gusto kong ano yun, yung baguhin yung tradition na you pay tribute to the person you love kung patay na siya noon. Hindi. Sa akin, hindi. Gusto ko sabihin lahat yun nang habang buhay pa sila. Yung pasasalamat, yung pagmamahal na gusto mong ipadama sa kanila. At i-recall mo yung mga kabutihan at pagmamahal na ginawa nila sa iyo. Gusto ko yung sabihin nang habang buhay pa sila. Kaysa sa naman you pay tribute to them na kumbaga i-recall mo lang yung mga nagawa nila. Sabi ko nga sa kanila, gusto kong i-break yung tradition na gano'n. Kaya sabi ko nga is, napakabait ng Diyos. Siguro rin, isa rin yan sa bagay na mga consolations na palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko na since na nagtrabaho ako dito sa Human Resources for 21 years. So marami rin akong mga Pilipino rito na masasabi kong kahit hindi mismo akong tumulong is naging parte rin ako para sila maging successful sa buhay nila. Although all of them are qualified for the job. Ang point ko is, kasi nga, natulungan ko rin sila makakuha ng trabaho rito sa Saudi Arabia, sa iba-ibang hospital. Ngayon, nung sila'y wala na dito sa Saudi Arabia dahil they got a job sa iba-ibang parte ng mundo, nung time na pinalabas yung nagmamahal ko pamilya, doon ko nakita kung gaano rin nila ako pinahalagahan bilang kaibigan, bilang kakilala, bilang kapwa Pilipino dito sa Saudi. Kasi more than a week, talagang walang hinto ang tanggap ko ng tawag, unexpected. Kahit hindi ko akalain na yung papaano nila nakuha yung phone number ko, Kasi mayroong mga tumawag from Australia, mga nurses from Australia, Italy, Ireland, UK, sa Canada, tapos sa States, mayroon pa dito sa Middle East, na unexpected na yung mga taong umalis na ng Saudi Arabia 5 years ago, 10 years ago, 2 years ago, na talagang natuwa rin sila kasi yun ang napakahalagang masasabi ko na palagi ko sinasabi sa kanila noon na yung nagawa ko sa inyo, bali, unconditional yun, sabi ko. Kasi sapat na yung mga blessings na binigay sa amin ng Diyos, sa aming kapatid, na kahit pa paano, nandito kami, malakas ang parents namin. Tapos na yun, sabi ko. Never kong in-expect sa kanila yung kahit yung salitang thank you. Hindi ko in-expect sa kanila yun. Pero ganun pa man, is napapasalamat din ako sa kanila kasi yung bang hindi lang yung nabigay kong love para sa family ko, sa kapwa-tao din pala. Kasi yung bang tuwa nila na siguro yun na rin nakabayaran ng nagawa ko sa kanila. Yung present nila kung sino ako, kung anong pagkatao ko. Kaya papasalamat din ako kasi yun na nga ang naging way, yung TFC, kasi napanood nila ako sa TFC. So, sa akin, salamat ng marami dahil